maya meron na naman panibago. Minsan ang memo namin darating ng alas 12 ng tanghali, kailangan alauna nasa amin ang record. Ganyan namin kamahal ang barangay. Po, syempre sa ating pong dapat nakabati lagi ng ating sangguniang barangay. Dapat lagi mo itong kabate. Ang ating pong barangay treasurer, Tres Arnel Medina. Ayan. Kabati ka ba lagi na? Dapat kabati nyo po lagi. Kung hindi kayo makakapag-implement ng inyong mga programa dahil hindi maglalabas si Tres ng pondo. Mabait ba si Kap sa'yo? Po, syempre sa lahat po ng volunteers, ang ating mga barangay volunteers na naririto, ang ating po mga miyembro ng Barangay Public Safety Office. Ayan, yan po mga nakaitim sa likod, ang ating mga magigiting na Barangay Public Safety Officers o mas kilala sila na tinatawag na Barangay Tanod. Pero sa amin po, sabi ko, ang bilin sa amin, hindi na daw po dapat tinatawag na Barangay Tanod, kundi Barangay Public Safety Officers. So palakpan po natin ang ating mga BPSO dahil sila po ang talagang nagbubuwis ng buhay at nagpupuyat para masiguro po ang katahimikan at kaayusan ng inyong barangay. Siyempre, lahat po ng iba pang volunteers, ang ating daycare workers, nandito po ba? Ating barangay health workers, ang barangay nutrition scholars, nandyan sa loob. Ayan. At syempre, ang ating po mga SK council members, nasaan sila? Ayan. Naghahanda siguro ng pagkain sa loob. Po? Syempre, nandyan din po si Kapitana Vivian, nakikilig sa inyong barangay assembly. Nasita ako kanina, sabi man, ba't hindi ka umatin ang assembly kahapon sa kanila, sa kanilang barangay. May bigla po kasi patawag sa amin ng hapon, so hindi na po kami naka-attend sa mga barangay assembly kahapon ng hapon. Ayan. At syempre, ang pinaka-importante po dito sa isinasagawang barangay assembly, kayo po mga residente ng barangay 70. Dahil kahit po, anong oras na po, alas 6, dapat nagluluto na tayo. Nanonood na lang ng TV, nagpapahinga, pero nagbigay po kayo ng inyong oras at panahon upang makialam, makilahok at makikisa dito po sa isinasagawang barangay assembly. Palakpakan po ninyo ang mga assembly. Siyempre, hindi ko po kakalimutan batiin ang kasama sa DILG family from PNP San Pablo, si Ma'am Miramonte. Palakpakan po natin. Nabati ko na po lahat. So ayan, nakakatuwa po na kahit maliit lang po ang barangay, ilan na po ang inyong populasyon? Nasa 1,000 plus po. Kulang 1,000. Pero nakakatuwa pa rin po na marami na din po, para po sa ibang barangay na maliliit, marami na din po ang umattend. At alam ko po, interesado po kayong malaman ang mga ilalahat ng ating mga barangay officials. So para saan po ba itong Barangay Assembly Day? Bago ko po ituloy, ako lang po ay natutuwa na naka-attend finally sa inyong Barangay Assembly. Kailan nga po kayo unang umupo? 2023. So, halos 2 taon na nagka-assembly ang Barangay 70. Pero nung ako po ay naging DILG officer dito sa San Pablo ng 2021, so sa loob po ng 4 na taon, ngayon lang talaga ako naka-attend po ng Barangay Assembly Day. So sabi ko po, since hindi pa ako nakaka-attend sa inyo, may nasabay po kasi kayo dito ang barangay. So sabi ko, dito ako pupunta sa inyo. Para makabahin kayo. Hindi alam yata, hindi ko alam. Hindi ko kasi namin ina-announce kung saan kami darating na Barangay Assembly Day. So, ayan. Alam ko naman ready na lahat. So, katulad po nung nasabi ko, ano po bang importansya ng pagdaraos ng ganitong pagpupulong ng ganitong ang Barangay Assembly. Siyempre, aside from the fact po na ito ay pinag-uutos ng
Republic Act 7160 o ng Local Government Code of 1991 na dapat po ang lahat ng barangay, hindi lang po sa San Pablo, kundi sa buong Pilipinas, ay dapat po nagsasagawa ng Barangay Assembly 2 beses sa isang taon. Sa isa po tuwing Oktubre at tuwing Marso. So, aside from that po, kasi alam ni Kap na pag hindi nag-conduct ng Barangay Assembly Day, ay kinabukasan may memo na mag-e-explain bakit hindi nagsagawa. At syempre, isa po sa nire-record namin na during Barangay Assembly Day, hindi pwedeng wala ang punong barangay. Pag wala ang punong barangay, may memo kinabukasan. So aside from that po, ang importansya dito po Barangay Assembly upang marinig po natin, narinig na naman po natin ang ating unang 4 na konsehal ng barangay na nag-report ng kanilang mga accomplishments. So marinig po ninyo ano-ano po ba yung mga programa, proyekto at aktibidad na mga naisagawa ng ating mga barangay officials nitong nakaraang 6 na buwan. At syempre, marinig din po ninyo ano-ano pa po ba yung planong gawin ng ating punong barangay, ng ating mga barangay kagawad na mga programa sa mga susunod na 6 na buwan. So napaka-importante po na ang ating mga barangay officials ay nailalahad sa kanilang mga residente ang kanilang mga accomplishments dahil ito po yung pagpapatunay na sila po ay nagtatrabaho at tumutupad sa kanilang mga sinumpaang tungkulin. So, dahil kayo po ay huling barangay na namin na pinuntahan na assembly, dapat po sana mag-message lang ako, magbibigay lang sana ako ng mensahe. Pero alam ko pong pinaghandaan niyo ito na kahit ako po ay sa Los Baños po kasi ako nauwi. So kahit gabihin po ako, tatapusin po ang inyong barangay assembly. Pero interesting ba yung report din? Tapos na. Tapos na pala So narinig din po ninyo na nag-report ang ating barangay treasurer sa kung ano po ang kalagayan ng pondo ng inyong barangay. Saan po ba nila ginagamit yung pondo? Tama ba ang paggastos ng kanilang pondo? At syempre, mamaya din po, pagkatapos ng reporting ng ating mga barangay officials, ito po yung pagkakataon ninyo, kayo po mga residente, para mailahad po ninyo or maiparating po ninyo sa inyong mga opisyal. Ano po ba yung sa tingin ninyo ay mga issues and concerns na dapat po ay solusyonan ng ating mga barangay officials? Meron po bang mga servisyo na dapat ay naipaparating pa sa inyo sa iba't ibang sektor na bibilangan po ninyo? Sa mga kababaihan, sa ating po mga senior citizens and PWDs, sa ating po mga, may toda po ba dito? Yes. Mga toda, nasan po ang mga toda? Ayan. Ang mga toda po galit sa akin. Sa akin, sir. Kasi gawa po ng road clearing operations. Nabanggit po ni Constable Christian sa road clearing operations. Pagka po may mga attendees sa Barangay Assembly Day ng mga TODA members, binibiro ko lagi at kagalit ako. Pero alam ko, naiintindihan po ng mga miyembro ng TODA kung ano po yung pinapatupad na road clearing operations. Tapos syempre, nandyan po ang ating mga kababaihan, ang ating mga youth sector, so marinig po ninyong lahat yung mga programa na meron po ang bawat committee. Ang bawat committee ba na hawak po ng ating mga kagawad. At syempre, kung meron po kayong mga reklamo, suggestions, may reklamo po ba sa pamumuno ng mga barangay officials? Wala? Eh, parang dalawa lang nagsabi na wala. Yung iba meron. Hindi. Alam ko naman po kasi si Kap po, isa po yan sa talagang sumusunod sa kung ano man po yung mga ibinababa sa kanilang utos para ipatupad po sa kanilang mga nasasakupan. At syempre, kami po, ang aming pong tanggapan, ang aming pong ahensya, ang Department of the Interior and Local Government, ay ang tungkulin po namin po
bakit po kami tinatalaga sa iba't ibang munisipyo, sa iba't ibang syudad, upang masiguro po na ang mga polisiya, ang mga batas, ang mga guidelines po ng ating national government, ang mga utos po ng ating presidente ay naipapatupad po ng ating mga lokal na opisyal, ng mga barangay officials. So kami po ang nagmamatsyag sa mga barangay officials kung tumutupad po ba sa kanilang mga tungkulin. Pero syempre, hindi nyo po kami kaaway. Kasi minsan po ang nangyayari, pinapanakot kami sa mga barangay officials, di ba? Naranasan nyo na po ba yun? Na may mga magre-reklamo sa inyo, irereklamo kayo ng inyong mga residente at sasabihin ay sige, ipapadigay ang ka.